Mabuhay at maligayang pagdating sa Balitang China. Ako ang inyong kasama sa paghimay ng mga katotohanang madalas ay mas masakit pa sa breakup nyo ng ex mo. Tingnan nyo ang mga sasakyang pang ride hailing sa likod ko at ang mga delivery driver na parang mga langgam na nagkakarama sa kalsada. Alam nyo ba kung ano ang huling safety net o salbabida ng lipunan sa China ngayon? Hindi ito ang tulong mula sa gobyerno at lalong hindi ito kawanggawa mula sa mga bilyonaryo. Ang huling depensa laban sa gutom ay ang mga delivery riders at ride-hailing drivers na nakikita nyo sa paligid. Ang mga kabataang hindi makahanap ng trabaho pagka-graduate ayon, nauuwi sa pagde-deliver ng pagkain. Yung mga graduate ng mga vocational schools at kolehiyo na nakapagpasa na ng daan-daang resume pero ni Sin ay walang natanggap, anong gagawin? Bibili ng electric bike at magsisimulang mag-deliver ng pansit. Mayroon ding mga middle-aged, yung mga nasa edad 40 pataas, na nalugi ang negosyo, naubos ang ipon, at naisangla na pati ang kaluluwa ng bahay nila. Sila ngayon ang nagmamaneho ng mga sasakyang ito. Dati silang mga boss o self-employed na biglang bumagsak mula sa rurok ng tagumpay at ngayon ay nag-iikot sa lungsod para sa kakarampot na kita na parang 8 piso o 60 piso kada biyahe. Hindi rin mawawala yung mga dating manager na dati ay may sariling opisina pero ngayon ay unemployed na ng ilang buwan at walang tumatanggap sa kanila dahil masyadong matanda, masyadong mahalang sahod o overqualified. Sa huli, wala silang choice kundi mag-grab version ng China. Ang tatlong grupong ito ang bumubuo sa bilyon-bilyong biyahe at deliveries na ang kabuuan ay umaabot sa 10-10 milyong tao. Ano ang ibig sabihin nito? Para na itong buong populasyon ng isang katamtamang laki na bansa. Isipin nyo, kung wala ang mga trabahong ito, saan sila pupunta? Sa modernong China. Habang ang tradisyonal na merkado ng trabaho ay parang tuyong kanal na lumiliit, ang 84 na milyong taong walang trabaho ay desperadong kumakapit sa tanging industriyang bukas pa sa kanila, ang pagmamaneho at pagde-deliver. Ang dalawang industriyang ito ay naging huling taguan ng milyong-milyong Pilipino Chino pero naging parang pressure cooker din ito na puno ng pagsasamantala, matinding kompetisyon at nagbabadyang krisis. Baka hindi kayo maniwala sa akin. Sa Hangzhou, maraming mga sasakyang pinaparentahan para sa ride-hailing ang ubos na. Mahirap makahanap ng rentahan, tama ang narinig nyo. Sa kabila ng napakababang presyo ng pamasahe at hirap kumita, wala nang marentahang sasakyan. Bakit? Dahil napakaraming tao ang nawalan ng trabaho. Yung mga dating nagtatrabaho sa construction, yung mga may maliliit na tindahan, o yung mga dating factory workers na nasipa sa trabaho, pati na ang mga white-collar workers mula sa e-commerce at clothing industry, lahat sila ay nagsisiksikan sa ride-hailing. Akala nyo ba dahil optimistic sila sa trabahong ito? Hindi po. Desperado lang sila. Nagrerenta sila ng sasakyan para lang may magawa, para lang hindi sila nakatambay sa bahay na punong-puno ng pagkabalisa. Mas takot silang maupo sa bahay at walang gawin kaysa malugi sa pasada. Ito ay hindi senyales ng pagbangon ng ekonomiya, kundi senyales ng mga taong wala ng ibang mapuntahan kaya nag-aagawan sa huling upuan. Pero ang upuang iyon ay hindi ligtas. Ayon sa isang survey ng Finance Magazine, lumabas ang matinding kahinaan ng grupong ito. 77% ng mga ride-hailing drivers ang lumipat sa trabahong ito matapos mawalan ng dating trabaho at mahigit 60% sa kanila ang tanging nagpapakain sa kanilang pamilya. Hindi lang sila nagtatrabaho para sa sarili nila. Pasa nila ang buong pamilya nila. Ang bigat ng responsibilidad na ito ang pumupuwersa sa kanila na tanggapin ang napakababang sahod at matinding pagod dahil wala silang ibang pagpipilian. May isang pasahero pa nga na nagsabi na tuwing sumasakay siya, nakikita niya ang driver na parang walang emosyon, hindi nagsasalita, parang isang makina na walang pakiramdam. Ang katahimikang ito ay isang tahimik na protesta, isang anino ng taong unti-unting sinasakal ng hirap ng buhay. Ngunit ang desperasyong ito ay nagre-resulta rin sa pagbagsak ng kalidad ng serbisyo at panganib sa publiko. May isang babaeng nagbahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan. Sabi niya, hindi na niya alam kung sino na ba ang mga nagmamaneho ngayon. May training pa ba ang mga platform na ito? Sino-check ba nila ang galing sa pagmamaneho? Bihira siyang magreklamo dahil alam niyang mahirap kumita. Pero ang driver na nasakyan niya ay talagang nakakagulat. Mula Hongqiao papunta sa kanyang bahay, 2 beses itong nagkamali ng liko. Lumabas ng highway, pumasok ulit, tapos nagkamali na naman ng exit. Ang bilis niya sa highway, 40 kilometro kada oras lang. Isipin nyo, nasa highway kayo pero parang naglalakad lang ang sasakyan.
Sinabihan niya ang driver, "Kuya, baka mamatay tayo sa ginagawa mo. Bawal ang 40 kilometers highway." Tinanong niya kung malabo ba ang mata ng driver sa gabi. Ang sagot ng driver, "Oo." Sabi ng babae, "Kung malabo pala ang mata, bakit nagbibiyahe pa sa gabi?" Ang sagot ng driver, "Wala akong choice." 20 taon na raw siyang nagmamaneho kaya huwag mag-alala. Ang mga salitang "wala akong choice" ang kwento ng milyong-milyong driver na nagdurusa. Alam nilang delikado pero para mabuhay, isinusugal nila ang sariling buhay at ang buhay ng iba. Ang mas nakakaalarma pa, kapag ang presyo ay binagsak na sagad-sagad, ang paraan ng pag-survive ng mga driver ay nagiging extreme din. Sabi ng isang insider sa industriya, hindi na pwedeng bumaba pa ang presyo ng bawat biyahe. Kapag bumaba pa ito, wala nang pag-asa ang industriyang ito at siguradong may malaking sasabog. Sana raw ay makita ito ng mga opisyales ng gobyerno. Ang mga driver ngayon ay nasa malubhang kalagayan. Noong nagsimula ang industriyang ito noong 2018, ang kita ay nasa mahigit 16 hanggang 24 na piso kada kilometro. Itinuturing itong disenteng trabaho noon. Pero ngayon, minsan wala pang 8 piso kada kilometro ang kinikita nila. Dahil sa sobrang baba ng presyo, ang mga driver ay gumagawa ng paraan para makatipid sa operating costs. Para mapanatili ang dati nilang kita, dalawa lang ang opsyon nila. Una, ipagpalit ang kalusugan sa pera. Kung dati ay sapat na ang ilang biyahe, ngayon kailangan mong doblehin o triplehin ang kayod. Ang normal na oras sa kalsada ngayon ay 10 oras o higit pa. Pero isipin nyo, ang isang driver na mahigit 10 oras ng gising at nagmamaneho, masisiguro pa ba ang kaligtasan ng mga tao? Pangalawa, isinasakripisyo ang kaligtasan para makatipid. Kung upod na ang gulong, hindi muna papalitan. Kung kailangan ng maintenance ang sasakyan, ipagpapaliban muna. Ang mas nakakatakot, para makatipid sa insurance, yung pinakamura na lang na mandatory insurance ang kinukuha nila tapos sasabak na sa kalsada. Ang mga pagod na driver na ito, na malapit ng mabangkarote, ay nagmamaneho ng mga sasakyang hindi maayos ang kondisyon sa bawat sulok ng lungsod. Kapag ang tao ay napuwersang magsugal ng buhay para lang may makain, hindi na lang ito trahedya ng isang industriya. Ito ay isang malaking panganib sa buong lipunan. Sa matinding kompetisyong ito, ang mga app o platform ang may malaking papel. Gamit ang kanilang teknolohiya at bilyon-bilyong puhunan, gumawa sila ng isang sistemang parang kuta na mahirap takasan. Ang mga driver ay naging mga digital slaves na kontrolado ng algorithm at wala silang kapangyarihang lumaban sa presyo. May isang dating personal driver na kumikita noon ng mahigit 100,000 piso kada buwan na walang masyadong gastos dahil sagot ng boss ang lahat. Akala niya kapag nag-ride hailing siya, makakatakas siya sa kontrol ng boss. Pero ngayon, kahit pambayad sa parking, ayaw na niyang gastusan. Sabi niya, bawat sentimong kinikita niya ay dumaan sa butas ng karayom. Ang trabahong ito ay pwede lang kung kailangan mo ng mabilis na pera sa maikling panahon, pero kung iisipin mong gawin ito ng 10 hanggang 20 taon, kalimutan mo na. Masisira lang ang katawan mo sa kakahintay ng susunod na order. Ang platform ang may hawak ang kita at kahit gaano ka pa kasipag, ang kita mo ay laging nasa parehong level lang o pababa pa dahil sa dami ng sumasali sa industriya. Ang komisyon ng platform ang unang mabigat na pasanin. Isang driver mula sa Guangzhou ang nagpakita kung gaano kawalang hiya ang sistema. Isang pasahero ang nagbayad ng mahigit 1,000 piso para sa isang shared ride. Matapos ang 120 kilometrong biyahe, ang driver ay kailangang magbayad ng mahigit 600 piso para sa toll fees. Sa huli, ang naiuwi lang ng driver ay nasa 600 at 40 piso. Ibig sabihin, wala pang 6 na piso kada kilometro ang kinita niya. Hindi pa tapos dyan, ang komisyon ng platform ay umabot sa 40%. Ang masaklap pa, matapos ang ilang oras, ang kakarampot na kinita ng driver ay kinuha ulit ng platform dahil refund daw sa pasahero. Nang tanungin ng driver ang pasahero kung nagreklamo ba ito, ang sabi ng pasahero ay hindi naman at wala rin itong natanggap na refund. Ang modus pala ay ganito, ang pasahero ay nag-book sa isang app, pero ang app na iyon ay ipinasa ang order sa ibang app. Ang dalawang app na ito ay parehong kumuha ng komisyon na umabot sa halos 40%. Ginagamit nila ang double accounting para malusutan ng batas ng gobyerno na hanggang 30% lang dapat ang komisyon. Ang mas nakakagalit, nagturuan lang ang dalawang platform kung nasaan ang pera at sa huli, ang driver ang luhaan. Sabi nga ng isang netizen,
Ang gobyernong pinahihintulutan ang ganitong panluloko ay nawawalan na ng kontrol at karapatang mamuno. Isa pang pasahero ang nagsabi na nakasakay siya sa halagang 70 piso para sa 8 kilometrong biyahe. Mas mura pa ito sa isang baso ng milk tea. Paano mabubuhay ang driver sa ganoong presyo? Ito ang tinatawag na predatory pricing, kung saan ginagamit ng mga higanteng kumpanya ang kanilang pera para patayin ang kompetisyon. At kapag sila na lang ang natira, sa kanila sisimulang pagsamantalahan ang mga driver at pasahero. Ang algorithm ng platform ay parang isang hindi nakikitang kamay na eksaktong nagkakalkula kung paano mapapiga ang driver ng husto nang hindi sila agad nagre-resign. Ang mga delivery riders naman ay mas malala pa ang kalagayan. Dahil sa sobrang dami ng riders, nagkakaroon ng oversupply kaya lalong bumababa ang bayad. Alam niyo ba kung bakit mabilis dumating ang pagkain nyo? Dahil walang masyadong orders, kaya ang mga riders ay nag-aagawan at nagkakarahasa sa kalsada para lang makakuha ng isa. Ang platform ay bawat segundo ang kalkulasyon mula sa ruta hanggang sa oras ng pagdating. Dahil sa takot sa penalty, ang mga riders ay napipilitang lumabag sa batas trapiko, mag-counterflow at humarurot kahit delikado. Ang isang batang rider na nahimatay sa pagod sa kanyang motor ay naging simbolo ng malupit na realidad na ito. Sabi nga nila, ang mga lalaki sa China ngayon, graduate man ng sikat na university o hindi, ay nauuwi sa pagde-deliver. Ang mga babae naman ay nauuwi sa live streaming sales. Ang pagsasamantala sa live streaming ay kasing tindi rin. Ang mga platform ay kumukuha ng kalahati sa mga tips o regalo na ibinibigay ng mga fans. Ang mga kabataang babae na nangarap ng financial freedom ay naging tagapuno lang ng bulsa ng mga kumpanya. Sabi ng isang mamamayan, ang mga kumpanya ay salamin lang ng gobyerno. Ang pagpayag sa ganitong klase ng kapitalismo na walang preno at walang pakialam sa karapatan ng manggagawa ang ugat ng lahat ng gulo. Sa halip na ayusin ang kalagayan ng mga drivers at riders, ang ginawa ng gobyerno ng China ay mas hinigpitan ang kontrol. Noong Abril 27, naglabas sila ng utos na dapat palakasin ang ideological and political guidance para sa mga bagong manggagawang ito. Sa madaling salita, gusto nilang turuan ang 84 na milyong tao na ito na makinig sa partido at sumunod sa partido. Para sa mga otoridad, ang 84 na milyong taong ito ay mahalagang parte ng makina ng lungsod. Pero sila rin ay isang malaking banta sa stability ng bansa. Natatakot ang Communist Party na ang mga taong ito, na madaling mag-organisa gamit ang internet, ay magrebelde kapag hindi na nila kaya ang gutom. Kaya naman nagtayo sila ng isang bagong departamento para siguraduhin ang bawat driver at rider ay kontrolado ng ideolohiya ng partido. Pero kahit gaano pa kaganda ang mga salitang ginagamit nila sa mga dokumento, ang totoo ay kontrol ang pakay nila at hindi solusyon sa problema. Ang pagpilit sa kontrol habang hindi tinutugunan ang hinaing ng bayan ay parang paghigpit ng tornilyo sa isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Kapag ang ekonomiya ay bumagsak at ang huling takbuhan ng tao ay hinarangan pa ng gobyerno, doon na nagsisimulang mabuo ang kasaysayan ng pag-aalsa. Ang desperasyon ng 84 na milyong tao ay nagiging isang puwersang kayang bumura sa kahit anong matibay na kapangyarihan. Para sa mga pinuno, ang patuloy na paglaban sa puwersang ito ay parang pagtayo sa bunganga ng bulkang malapit ng sumabog. Hanggang sa muli, ito ang inyong Balitang China, nag-uulat ng katotohanang mas mapait pa sa ampalaya.